O si what's up mga kabonsay, welcome to the channel ko guys sa for today's vlog. So nandito tayo sa bunsahin ko mga kabonsay ngayon. So ang gagawin natin, ang video natin, harvestin natin itong ating minarkot na Vietnam Bluebell mga kabonsay. Siyempre, pakita mo yung mga Vietnam Bluebell natin na yan. So meron tayo ditong 5 piraso na minarkot. So harvestin na natin yan mga kabonsay, itong ating minarkot na Vietnam Bluebell. So bali mga halos 2 months na po ito na 2 months na to nung simula nung minarkot natin mga kabonsay. So guys, wag natin patagal na pasok at intro ko. Kaya intro, pasok! At ayan na nga mga kabonsay. So focus natin para mas makita nyo. So hindi ko pa ito nabuksan, kaya titingnan natin kung may ugat na mga kabonsay. So ang ginamit ko dito ay bunot po ang ginamit ko dyan na inano natin. Kaya papakita ko sa mga kabonsay mamaya. Ayan o. So ayan po bunot ang ginamit natin dito. Kaya medyo matagal pala pag bunot ang gamit. So dati ang ginagamit ko yung garden soil, mas mabilis yung mag-ugat. Pero pag dito sa bunot medyo parang matagal. So in-experiment lang natin kung ubra. Pero bumili naman ako ng bumili ako ng moss para sa sunod yun ang gagamitin natin mga kabonsay. So tingnan muna natin to kung may ugat na mga kabonsay. Ito lang isa na pa. Tingnan natin kung may ugat na po. Meron na. So yan guys, may ugat na po yan mga kabonsay. Yung mga kulay puti na yan. So ugat niya yan. So putulin na natin. Yun 1-0. Tapos yung ugat niya ng ugat niya guys. Ayun. May mga ugat na po. Ano sa ilalim, hindi pala sa likod, madami. O siyan mga kabonsay. Dami yung ugat Buksan natin. Buksan natin. Naku, naputol pa. Ayun ayan guys. After 2 months, halos 2 buwan to. Pinabayaan ko lang to na nakamarkot mga kabonsay. So inabot din siya ng 2 buwan bago natin siya ma-harvest dahil sobrang busy natin. So ayan, buhay na po yan. Dami ng ugat niya mga kabonsay. So kuntinan din natin iba. Kunin din natin iba. Ito. Kunin natin. Hindi na makita. Sinigputulan. So mga kabonsay, ayan din yung ugat nya. Dami na rin ugat. Ito nyo yan, ugat nya po yan mga kabonsay. Ganda. 2. Tingnan natin yung ugat nya. Meron na rin. So diskarte lang dito, dapat lagi yung basain para mas mabilis magpaugat mga kabonsay. So itong plastic na to, may binutas-butasan natin yan para kapag magdidilig papasok din yung tubig dito sa loob ng plastic. So yung mga kabonsay, punong-puno rin ang ugat. Puro ugat na rin po. Sa lalim. Ganyan. Puro ugat na rin. 4.
marami na ring mga ugat-ugat. Marami na rin. So ayan po mga kabonsay, punong-puno rin ang ugat nyo. So successful po ang ating pagmamarkot mga kabonsay. Ito yung panlima. Ito medyo malaki ito, isa na ito natin ito makuha ng maayos. So ito wala pa agad. Meron na rin. So ayan o, kitang kita naman, may ugat na po. Bubuksan pa rin natin. So napakaganda po ng Vietnam Bluebell. Sa karakteristik niya na maliit ang dahon, tapos ang ganda ng bulaklak. Wala lang bulaklak pa to ngayon. Pero ayan pala yan guys. So ayan, yan ang bulaklak niya. Kulay blue. So ito yung isa na to. Ito. Pagkali, focus mo yan. Ayan. So ganyan po ang kulay ng bulaklak niya. Talagang parang blue violet po. Hindi masyadong nababasa ito. Pinapasok ng tubig sa ilalim. Pero may ugat na rin po yan mga kabonsay. So ayan po. Ito nyo naman. Puro ugat na rin po yan guys. So ito po ay silaw halos 2 buwan din natin itong nakamarkot. 2 buwan. Talagang pinabayaan ko lang. Takpan mo ko. Ito nga, umara ka dyan sa liwanag. Yan. Silaw So ayan po halos 2 buwan po itong nakamarkot. Yan. Sa diskarte, diligan nyo lang ng diligan po yan mga kabonsay. Para mas mabilis pong pag laging basa yung ginamit nyo na pagmaraso. Ang ginamit ko dito ay bunot po mga kabonsay. Yung iba ginagamit yung moss, yung sphagnum moss, yan ginagamit nila. Yung iba lupa, garden soil, yun ang ginagamit nila. So in-experiment ko lang po itong bunot. Okay naman, nakapagpaugat din naman tayo, pero sa ko medyo matagal siya kapag bunot mga kabonsay. Mas maganda pa rin yung siguro sphagnum moss mga kabonsay. So itong isa na to, so ito yung mother plant natin. Yan. So ito yung ginawa natin na mother plant mga kabonsay. Hayaan lang natin ulit to. Palalakin pa natin, tapos kapag tumubo ulit yung mga ibang sanga niyan, pwede na rin ulit tayo magmarkot dito mga kabonsay. So galing pala to kay galing kay Danny, kay Boss Danny MacLife. Nabili natin sa UP Diliman to. Matagal na natin to nabili. So 2 buwan, April, May, siguro mga December ko to nabili. Kay Boss Danny MacLife. So pasyal kayo tuwing Sabado sa UP Diliman Bonsai Society. So nagdadala rin sila doon ng mga materyales, mga bluebell. So gagawin natin dito, for sale mga kabonsay, paunahan lang po. Sa halagang 300 pesos ibebenta ko po itong Vietnam Bluebell natin na to na bagong markot. Yan 300 pesos lang po isa yan. Murang-mura na po ito. Siguradong buhay na. So ang bentahan po nito ay 1,000 po, 1,000. So ang bili natin dati dito parang hindi ko alam kung 1,000 bili natin dyan o nakatawad ako dati kay Danny, kay MacLife. Pero ganyan po ang bentahan yan, 1,000. So itong bagong harvest natin, hanggat hindi pa natin na itatanim, ibibenta ko ng 300 pesos po ito. Pick up lang po. Pick up, wala pong deliver. Punta niyo po dito sa garden ko. At 300 pesos lang po benta natin to. Mabilisan lang po ito, mabilisang bentahan to. Vietnam Bluebell. Tatanim nyo na lang, buhay na po mga kabonsay. Sigurado pong may mga ugat-ugat na po yan mga kabonsay. Mga ugat-ugat na yan. So ang gagawin ko muna dito, ibababad muna natin to. Bukas ko na to itatanim. Maghihintay pala ako ng buyer kung may dumating. Pero kapag walang dumating, mga 2 araw na walang dumating na buyer, itatanim ko na lang po ito mga kabonsay. Pero for sale po ito,
300 pesos lang po yan. Pick upin nyo po dito sa garden ko. So ganyan na po yung kalalaki-laki. Ito nyo naman, lago na rin po yan mga kabonsai. Pang ano na to, yung presyo nito pang mga 600 na 600, 700. So ganyan po ang bentahan yan kapag tanim na po sa training pot mga kabonsai. Ayan po. So guys, hanggang dito lang po muna yung vlog natin mga kabonsai. So ano po ito, lahatan po ang bentahan nito, hindi po pwedeng isa-isa. Ito po ay package of 5 pieces, 300 pesos. So papatak lang po siya ng papatak lang po ito ng 1.5. Itong 5 na po ito, 3, 6, 9, 12, 15. So 1.5 po ito. Papatak itong 5 piraso natin na bagong harvest na Vietnam Bluebell mga kabonsai. Yan. So guys, hanggang dito lang po muna. Stay safe, syempre God bless us all po mga kabonsai. Maraming salamat po. Thank you.